Good morning everyone! Happy Sunday! Labada time. Ito po yung pa-intro natin, no? Yung dalawa nandun sa baba, naglalaro. At sabi ko kay Marcel, mag-ano muna tayo dito, lagay ng mga labahin kasi wala po tayong gala today. Bahay-bahay muna pag may time. Pero kay okay man yung weather, yun nga lang, kailangan ng jacket pag mag-ano tayo, maggala. Tsaka kagabi kasi guys, yung tulog namin ni Mila, putol-putol. Kay sinipon po kaming tatlo, si Matthew, ako, tsaka si Mila. Yung una, si Matthew, nung Friday. Tapos, nung kinagabihan naman ng Friday, ako, kasi siguro nahawa rin ako agad sa kanya nung galing siya sa school. Tapos, pagkatapos ko naman, ang sinipon naman kagabi si Mila. Nung nag-work ako kahapon, grabe yung sipon ko, halos magtulog na lang sa harap ng customer kapag mag-ano na ako, may magbabayad. Basta grabe yung ano ko ba, yung yung panyo ko kailangan naka-ready kay magayang-gayang ko ako habang nagpindot-pindot sa namin sa kaha. Whole day pa naman ako nag-work kahapon. Sabi pa nga ng kolega ko or yung colleague ko, bakit ka pa kasi pumasok? Dapat bahay ka na lang. Pero kaya wala, work is life. Nasayang din kasi ako sa oras. Kasi nga yung work ko, diba, 12 hours lang per week. So, kung mag-absent pa ako kahapon, sayang yung 7 hours na duty ko. Kaya, work na lang. Walang choice. Kailangan kumita, guys. Kaya kadami ko din po na namang absent, nung nakaraang linggo. Kaya wala na naman tayong mga vlogs. Pero kaya alam nyo, good yan. Kapag may work ako, walang video na magagawa. Kaya pa extra naman lang tayo dito sa vlogging. So, yun nga po today. Bahay muna kami, pero si Marcel tsaka Matthew pala mamaya mag-alis. Kaya magpunta sila doon sa pinsan ni Marcel kay birthday yung anak nung pinsan niya. Tapos kami po ni Mila, bahay lang muna. Kaya sinabihan namin na may sipon nga kami ni Milang para hindi makahawa. Pero kasi Mila kanina pagising, parang hindi nilagnat kagabi or parang hindi napuyat. Kaya gusto na naman makapaglaro sa labas. Kaya maglabada lang siguro ako para may magawa din ako ngayong araw. Buti na lang kay hindi na din masyadong masakit yung lalamunan ko eh. Ang gabi talaga kay makaiyak na good lang ako kagabi sa sa sipon. Kaya hindi ka rin kasi makatulog pag ganyan, oy. Uso din kasi ngayon dito ang sipon, guys. Lalo trangkaso kung sa atin pa yan. Kasi ulan tsaka araw po dito. Ang buong kasi itong weather na to dito sa Netherlands eh. Kaya siguro sinipon nga kami ng mga bata. Hatsyo na naman tayo. Ay, Ginoo. Today pala guys, baka magkaroon ako ng bagong talaga, ng pamangkin or bagong miyembro po ng pamilya namin. Sipon tayo, wait lang. Kasi today po, manganganak yung asawa ng kuya ko dyan sa Pinas, taga Batangas. Hello po sa mga taga Batangas dyan na subscriber, shout out. Pero kay grabe yung niya guys, yung labor niya ngayon. Katagal. Kay kahapon, pumutok yung panubigan niya mga hapon ata dyan or gabi siguro dyan sa Pilipinas. Sa oras nyo, dito naman noon, mga alauna ata ng hapon, nasa work ako noon eh. Nung nag-message yung kuya ko, alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nanganganak. Kasakit pa naman mag-labor. Wait lang, i-check ko yung cellphone ko kay may tunog, baka nanganak na. Wala pa talaga, uy. Isa din po ito kagabi kung bakit hindi ako nakatulog. Kasi update ako ng update sa kalagayan ng, ano ba yan siya, sister-in-law. Kasi maaga din siyang nag-labor. Parang 2 weeks early ata yung baby. Tapos alam nyo, yan din po yung kaisa-isahan or unang magiging apo ni tatay na lalaki. Kung bagayan yung tagapagmana ng apelyido namin. Kasi sa amin po magkakapatid, bali kami siyam. Tapos yung lalaki, 2. Tapos 7 kaming babae. Tapos yun na nga, nabuntis yung asawa niya this year. Na kay makapanganakan man this month. Maka-excite lang, uy, kasi kumbaga yun yung bagong baby sa namin pamilya. Iniipon ko na nga or tinatago ko na nga po yung mga damit nila, Matthew. Ay para yung mga paglitan po ni Matthew sa kanya na lang. Hindi ko na siguro dito ibigay kay
Si Inday, mabili man niya yan ng mga damit si ano Nathan. So yung mga pinaglitan siguro sapatos, mga damit, doon ko na ibigay guys. Kasi yun nga, lalaki po yung anak ng kuya ko. Pero kayo talaga hanggang ngayon, nag-worry pa rin ako kaya hindi pa rin nanganak. Sabi pa naman ni Marcelo, parang midwife. Sabi pa niya, kailangan makaanak yan siya within 48 hours daw kapag pumutok na pala yung panubigan. Tapos kagabi nahirapan pagod sila maghanap ng hospital dyan sa Batangas. Kasi yung pinuntahan nila, yung pinapacheck upan ng sister-in-law ko, nakalimutan ko Tagalog nun. Hindi man siguro hipag. Pumunta sila sa ospital ata gabi. Ang nangyari, hindi daw sila tinanggap guys. Makabad trip lang yung ganyan ba? Ganyang sistema sa Pilipinas. Pero kaya nga rason ng ospital, nag-early labor nga daw yung hipag ko. So wala silang dyan, incubator sa hospital na yan. Di ko sure kung anong klaseng hospital yan dyan sa Batangas. Basta within Batangas po. Di ko alam kung nakailang hospital po sila kagabi. Yun lang talaga yung kaawaan ko sa hipag ko eh. Kasi kung baga, ikaw na nga yung manganganak, nasa na yung buhay mo. Pag ganyanin ka pa pahanapin ka pa ng ibang hospital. Kaya hanggang ngayon, kabado pa rin po ako kay wala pa rin message yung kuya ko kung nanganak na or Kaya ang sabi, isi-CS na lang daw. Ma-share ko lang ba sa inyo? Kaya kayo man lang yung makausap ko sa mga ganitong bagay, no? Mag-comment na lang kayo sa baba. Pero kaya alam nyo, si Mila din po, 2 weeks early yan siya na pinanganak ko. Hindi man siya in-incubate. Pero yung pamangkin ko nga na ipapanganak pa lang, ang sabi nung kapatid ko, kay pinuntahan nga din niya yung kuya ko, kay nandun yun sa Maynila. Nagpunta sila ng Batangas. I-incubate daw yung bata. Feeling ko kasi 37 weeks na ata yung hipag ko. Or 38 weeks. Incubate daw guys. Pero kay sabi ko na kay Marcel, ganun talaga sa Pilipinas nga kay make sure nyo talaga dyan or ng mga hospitals natin na okay talaga yung bata bago mo din mauwi sa bahay. Yun lang din talaga yung kagandahan sa atin eh. Kung baga sigurista din tayo dito, nung kapanganak ko kay Mila, para lang akong asong nanganak guys. Kay nung nag-labor ako kay Mila, nun, 2 weeks early siya, diba? Kay kapanganak ko rapid sa kanya dati, January 21. Tapos nanganak ako kay Mila, January 6. Ang nangyari kasi noon, kumbaga nag-bleeding ako, pero hindi po madaming dugo. Alam mo yung parang lang siya, makarelate lang dito yung mga nanay, yung mga nanganak na eh. Yung akala mo lang, normal lang na ihi mo. Pagtingin ko nung time na yun, sabi ko, hala ka, ba't may dugo? Tapos parang medyo siya ba, malapot. Tinawag ko nun si Marcel. Sabi ko kanya, nandito, tingnan mo dito. Tingin talaga rin siya. Tinignan niya talaga sa bowl ba. Yala ko may dugo Tawag kami sa sa midwife. I-share ko lang ba kaya hindi man tayo dati nag-vlog nung kapanganakan nila Mila or nung nagbuntis nga ako sa dalawa kong anak. So ganito yung nangyari guys. Naputol tayo dun guys, kaya nalobat yung battery. Pero kayo na nga, yung sinasabi ko sa inyo, nung pumunta na dito yung yung midwife, chinek niya kung ilang CM na ako, kung manganganak na nga talaga ako nung time na yun. Kay 2 weeks early ba naman si Mila? Pero kay okay naman siguro yun, di ba, pag 2 weeks early na manganak. Bali, nung chinek niya, na ako nun 4 cm. Tapos, ang sabi niya sa akin nung time na yun, maligo daw ako ng, mainit na tubig, hindi man sobrang init, yung parang warm lang, yung sakto lang sa mong katawan. Naligo ako nun sa taas. Hala, kay pagkatapos kong maligo, doon talaga nagsimula yung totoong labor. Grabe. Makarelate lang talaga sa labor din yung mga naka-experience na dyan na mga Kay grabe, alam nyo, pag mag-labor po, mga nanay dyan, dyan ka talaga mapapaisip na para ka ding, mamamatay ba sa sakit. Yan lang talaga katakutan sa lahat ng mga gustong magkaanak, yung labor. Pero kung sa pag-push-push lang, yung mag-ire-ire na, wala po akong problema dyan. Pero kaya pag-labor ba, lahat siguro ng santo, tawagin mo. Mga kapitbahay mo, mga marites, matawag mo pa sa mga ganyang sitwasyon. Sinipon na naman tayo. Ang iniisip ko nga dati nung nagle-labor din ako, yung feel ko na talaga yung sakit. Nagsisisigaw na ako nun sa hospital yung kay Matthew. Grabe yung sigaw ko nun guys. Sabi ko pa help! Para kang nalulunod or may nangyayari sa yung kababalaghan. Ganyan po talaga yung ginawa ko. As in, magsigaw talaga ako. Nandun nun si Marcel. Sabi pa nung assistant na nag-assist din sa akin.
Sabi pa niya, huwag ka nang sumigaw kay mawawalan ka ng hangin. Pero nung kay Mila, hindi na ako nagsigaw guys. Kumbaga, mag-ano na lang talaga ako. Kumbaga, nilakasan ko na lang yung loob ko. Kay Mila na may istorya natin. Mga ano na to, combine na to. Para may kwento ko sa inyo. Kaya parang gusto ko yung magkwento about sa pregnancy na ano ko dati eh. So, nasasakyan na kami ni Marcel. Kaya dadalhin niya ako sa ospital. Mga alas 4. Tapos nung nasa car kami, sabi ko pa sa kanya, dahan-dahan lang kay grabe po talaga kasakit kapag maghilab ng tiyan mo. Para ka talagang mamatay sa sakit. Tapos itong Marcel naman, kinakausap ako kay siguro gusto niya rin yung malibang ako, yung parang hindi ko din maano yung sakit sa ano ba, pag labor. Kaya magsabi ko na ko sa kanya, wag mo akong kausapin, please lang. Kaysa sobrang sakit tapos nakahawak na lang talaga ako sa sakyan. Kaya feeling ko din nung time na yon maglabas na talaga si Mila eh. Tsaka buti na lang din talaga kay on time po kaming nagdating din sa hospital. Kay dumating kami sa hospital noon, January 6, 2021. Pinanganak ko yun si Mila. Dumating kami sa hospital siguro mga 4:30 ng hapon. Tapos, nanganak ako kay Mila 5:15 ata ng hapon. Tapos kinagabihan noon, pinauwi din kami. Siguro mga alas 10 ng gabi. Ganun lang po kabilis manganak dito sa Netherlands. Kapag okay lahat, healthy yung baby, tapos yung nanay, pauwiin din po kayo kaagad. Pero, kailangan yung maligo muna. Tapos, kailangan makaihi din kayo para ma-release kayo sa hospital. Yan po yung ginagawa nila dito. Pero nung kay Mila din dati guys, alam nyo, kadami din pong dugo na nawala sa akin. Kaya may in-inject sila na para mag-stop ba yung yung bleeding. Tinanong ko pa nga noon yung nung nag-inject, sabi ko pa sa kanya, ano yung ginawa mo? Sabi na lang, huwag kang mag-alala kay para sa yan, para daw mag-stop nga yung bleeding. Kay kung baga, halimbawa, 1 litro lang yung pwedeng mawala sa sa katawan na dugo, yung panganganak. Yung lumabas na dugo sa akin, more than 1 litro. Kaya kung baga, para mag-stop nga, kailangan nilang mag-inject ng something para magtigil yung pagdudugo. So yun po yung nangyari nung pinanganak ko yung si Mila. Kabilis lang guys. Mga 1 oras lang po kami sa hospital. Promise. Kay kabilis ko rin po manganak. Kay Matthew din. Ako nung dati kay Matthew, nag-labor ata. Siguro, mga lang, 3 hours. Kay kabilis ko pong manganak. Ang labor lang talagang katakutan ko. Pero kung tatangundungin nyo ako kung gusto ko pang magkaanak, gusto ko pa rin, oy. Pero kay syempre si Marcel nga may edad na, yung sa age gap namin. Naintindihan ko rin kasi pinag-usapan na rin namin yan eh. Kumbaga, happy na rin kami sa dalawa. Pero kung gusto pa niya ng isa, okay, kaya ko pagod mag-push. Kaya pag sinabing push, mag-push good ako guys. Ang doktora na lang magpatigil sa akin na ilis mo yung yung lakas mo sa pag-push kasi baka daw magtalbo ang bata. Ganyan po yung nangyari kay Matthew dati. Pero kay very worth it good guys. Lalo na nung lumabas si Matthew. Makita ko talaga paglabas ni Matthew, kabi ni John, ni Marcelo. Tutok talaga kung saan maglabas ang bata. Sabi ko pa sa kanya, bakit mo naman binidyoan yung ganyan-ganyan video talaga? Kaya makita ko talaga paglabas ni Matthew. Hala, kaya makita ko ang ilong. Sabi ko, hala ka, pango! Pero kay si Mila naman, nung lumabas, grabe po, kaliit ng mukha ni Mila. Tapos kaliit ng ilong. Very talaga siya, very tiny ba, na bata. Pero kay si Matthew nga, makita ko talaga na pango ka agad. Sabi ko, hala, kalakas ng dugo ko ba? Kay nakuha talaga ni Matthew yung ilong ko, guys. Pero kay kahit pango, importante, pogi. Mistiso, guys. Kay si Matthew po, puti yan. Si Mila naman, morena. 2,000 years later. Good morning. Siya. Mag-gel muna siya. Kaya magpunta na sa niya, pinsan. Maglaro kayo doon, Lika. Magkain ka doon, kuya, ha? Tapos makinig kay Papa, okay? Yeah. Okay. Siya. Baby. Baby? Sabi mo kay Lika, hindi si Milo makapunta kasi sinipon. Ay, Milang, hindi pa ako na good morning. Good morning. Again? Dad. Pa. Pagkatapos ni Mama Edu, magpunta kayo kala Oma? O hindi na? Sabi ni Papa? Basta magkain ka doon, ha?
Tingnan ng teeth. I-check ang teeth kay mag-ano kayo ni Mila next week, mag-dentist. So, Malinis ng teeth mo. Ano man gawin natin today, Mila? Malika! Magsama si Mila? Sama kami lang? Gusto mo? Nay, bahay lang muna tayo na. Bihis ka na doon sa taas. Kaya nakapajama pa ikaw. Bihis na? Ha? Okay. Mama, paano how to feet? Gusto mo yun? Yeah, how to feet? May batang gustong lumabas na naman dito, oh. Anong gusto mong gawin sa labas? Spider-Man will macht dat? Tingnan natin mamaya pag hindi mag-ulan, okay? Ipakita mo sa kanila na yung fits mo, yung bike mo. Yeah. Na marunong na ikaw? Galing na yan mag-bike si Milang eh. Maglabas siguro kami mamaya guys. Pero kaya ngayon kasi medyo mahangin-hangin pa sa labas. Pero pag umaraw siguro mamaya ilabas ko to saglit. Kaya kaming dalawa na lang po dito. Nandun na si Matthew tsaka Marcel sa pinsan ni Papa Bear namin. Kaya ma-birthday silang dalawa. Buti na lang nakapunta din sila dun guys. Kasi uuna kami sa niya pinsan. Pero kaya mga ganitong bigla ang sakit din. Wala. Bahay na lang muna kami. Umiyak nga to kanina nung umalis si Marcy tsaka Matthew. Pag makalabas kami mamaya guys, ipakita ko po sa inyo mamaya yung bisikleta ni Mila kay naayos na po ni Marcel. Kasi kahapon nung nasa work ako, ang sabi ko sa kanya, ayusin nga kay para malagyan yung parang mabalance yung bisikleta sa ni Mila, likod, kay para hindi siya matumba. Nagluto na pala ako ng namin lunch. Naggata ng isda. Tapos din ako saing. Kay kahapon hindi pa ako nagkanin. So today magkanin ako. Tapos ang isda guys. Parang kasarap nga eh. Nilagyan ko din ng kunting suka. Kain guys! Luto ng ulam. Subuan ko lang si Mila. Para hindi masyadong magkalat yung kanin. Update pala dun sa hipag ko. Hindi pa po nanganak guys. Grabe, isang araw na po siyang nagle-labor. Tinitingnan din daw kasi ng mga doktor kung kayang i-normal yung bata. Kung hindi siguro talaga, i-CS yun siya. Yung kuya ko nga andun, kabado na. Sabi ko, anong nararamdaman mo? Halo-halo daw yung niya, pakiramdam niya ngayon. First time niya kasing magkaroon ng guys, anak. Kaya na-excite din ako para sa kanya. Dito lang kami ni Mila magkain sa sala kay walang Marcel. Pero kung nandito yun, hindi yun magpahig na magkain kami dito sa bangko. Sa upuan. Mila, A few moments later. Andito na po ang kuya. Itong isa, na-miss niya talaga, oh. Na-miss mo si Kuya Mila? Fietsta. Mag-bike ikaw? Mamaya na. Pagdating ni pag mag-okay-okay na yung weather. Okay? Pag maaraw na. Maya na kay kararating nyo lang ni Papa. Mooi weer. Mamaya na kay kararating nyo lang ni Papa. Nee. Maglabas tayo guys. Kasi Matthew tsaka Mila gusto bisikleta. Siguro mga half hour lang kami sa labas. Kaya may mag-ulan. Tara! Sama? Ja. Kuya, is the slot of the fits for Matthew's there? Okay. Happy yarn? Bakit gusto mo mag-bike? Omdat ik zo leuk vind. Dahil gusto mo. Ja. Sige, mag-shoes na. Mag-shoes. Oké. Sige na, mag-shoes na. Parang hindi ka nilagnat kagabi na ka. Sige na, shoes na. Buksan mo na dyan sa likod na. Kunin mo yung mo, bike. Makita nyo na rin yung bisikleta nga ni Mila, guys. Mila, jouw fiets is nog steeds niet. Grabe yung ginawa kahapon, O nung isang araw at to. Si Mila yung dyan. Dumi-dumi. Wala ka ng bisikleta sa ginawa mong ganyan. Maar mama, als het gaat regenen, gaat alles eraf. Ano po? Als het gaat regenen, gaat alles eraf druppelen. Pag mag-ulan, malinis din yan. Sa bagay, tama ka rin naman. Ayan na po yung bisikleta ni Mila. Ito yung inadrito ni Marcel nak. Ay, nak! Guys, yung ito, sa Spider-Man to po ito na bisikleta ni Matthew. Pero kaya diba nasira na.
So, dito na lang kinabit ni Marcel. Kayong ano na ito, para yung pang-balance na wala na. Sige na, sige na. Kaya mo? Ja. Yeah? Kuya, yung stand ng ano mo, fits mo. Hindi mo pa na ano. Mila ha, magantay. Una na itong isa ka-excited din. Sige na. Sama. Siya. Kotse, Mila. Sama. Liko, nak. Liko, liko, liko. Liko. Maganda kasi dito yung praktisan nila Matthew, kaya hindi masyadong mag-ano daan yung mga sasakyan. Mila, tingin ka. Goed. Tuma, verder, verder. Ik ook. Opo. Tuma. Goed siya. Mila, magtingin ka kung saan ka magbisikleta. Very good, kuya. Mila, here, here, here. Come here. Dito, punta ka dito. Mila, je mag zelf. Fietsen. Hindi pa niya makontrol yung pagliko. Katsa. Tama. Ang cute-cute naman ng bike na yan. Oh, yeah. Tama. Ja, heel goed. Tama. Ja, goed zo. Tama. Chill lang tong isa magbike, oh. Liko. Oh, sus, napatunog pa. Kun Mila. Sunod ka kay kuya, sunod. Walang kapaguran dito naman daw sa garden. Nak, dyan lang kayo mag-prepare si mama ng dinner natin, okay? Huwag kayong maglaro dyan sa buhangin. Okay? Walang maglalaro dyan sa buhangin. Katsa. Hindi. Mila, mag-slide ka na lang doon. Katsa. Mag-init ako ng ulam, guys. Mag-hotpot sana kami tonight. Kaso kay ang Marcel, bigla nawalan ng Sir Matthew. Craving sa hotpot. Kaya yung kaninang ulam namin ni Mila, ipaulam ko ulit sa kanya tapos kay Matthew. Ako siguro ngayon, baka mag-ano lang ako, guys, yogurt. Kaya medyo busog pa rin ako kanina, kaya kadami ko pong kinain sa lunch. Tapos nagkain pa kami kanina ni Mila ng mani. Or baka ito na lang din kainin ko, yung dalang take home ni Marcel na cake. Kaya may dala siya, di ba? Kaya nagpunta sila ni Matthew sa birthday. Buti na lang kay may natira pang isda, dalawa. So tag-isa si Matthew tsaka Mila. Po. Kan je nog een keer een bootje proberen in te krijgen? Mamaya, magluto muna si mama ng ulam niyo. Okay? Bukas na lang siguro ako problema ng ulamin namin sa gabi. Update, guys, sa pamangkin ko, wala pa rin picture. So, hindi siguro natin makita sa vlog na to, no? Pero as soon as na mag-send po yung kuya ko, ipakita ko sa inyo yung new member ng family namin. Siya yung magiging bunso sa ngayon, sa mga apo ni nanay. Hindi na si Mila ang bunsong apo ni Mudra.
Kaya mayroon ng Sebastian. Yan po yung name ng pamangkin ko. Duyay? Anong kinakain mo? Kakain kayo ni Mila mamaya ng dinner, Mila? Mila, ook melkje. Huwag na magkain kayo. Magkanin kayo, okay? Antwoord? Ja, mami. Cha. Gebouw. Walang sa... Ay, meron sabaw kunti. Okay? Puro ka sabaw, manong. Mila? Help me. Help me. Oh yay. Subukan ko na lang siguro itong dalawa kaya medyo may tinik. Matthew may sinasabi dito eh. Ano sabi mo kuya? Ga even wat drinken. Grabe tsura natin. Mamaya daw ka mag-inom muna ng Matthew. Binubola na naman ako nito eh. Ano sabi mo? Sabi mo kanila? Je bent de beste mama van het hele land. En je bent ook de liefste. Kaya sinusubukan ko kasi siya. I mean, sabi ko sa kanya, subukan ko na lang. Matinig nga. Sabi pa niya, oh, salamat mama. Ikaw ang the best sa buong mundo. You're welcome, kuya. Welkom in. Parang ginaya mo lang sinabi ko. Just out of move. Yan na. Kamay is like muna tayo dito kay... Slijten. Ano problema mo? Kaya parang nagtinik. Tawa-tawa kayo dyan. Ako siya. Ako siya. Ngay, ayaw magpa-kiss. Ano lang ko. Amoy isda. Nag-enjoy kayo sa labas? Ano ginawa niyo doon kanina kalaong challenge? Taart eten. Kaya kayo ng cake? Naglaro kayo doon ni Lika? Heel veel. Yung kasi din talaga yung pinunta niya doon, yung pinsan niyang babae. 14 years old na yun, guys. Pero kay gusto lagi yun ni Matthew makita. Tapos si din ni Lika, gusto lagi makalaro ko siya ni Matthew. Hay, huwag kasi baka mamay may tinik. Ano sabi mo kuya? Maar kijk, mijn weet je hoe groot de spinnen in de trampoline hadden gezien? Ay, ya? Katakot naman yun, kuya, kalaki. Nakakita daw siya doon kanina ng gagamba. Sa trampoline. Maganda yung bagong boat nila, Chaling. Ha? Hindi. Bakit? Bakit hindi maganda? Omdat daar een lieve kleurenstoel naast zit. Ay, hindi maganda yung kulay para sa'yo. Anong gusto mong kulay? Blauw. Blauw? Ikaw, Mila, anong gusto mong kulay sa boat? Rood. Rose? Oh, je hebt een roze shirt. Kulay pink daw yung gusto ng Milang. Na kulay ng boat. Sige na. Pakainin ko ito munang dalawa, guys. Maya siguro mag-akit na kami sa taas. Sige, kalat pa more. Linisin nyo yan dyan mamaya, okay? Ja, wij gaan niet deze opruimen. No, chef. Ja. Dat gaan we helemaal doen. En wij Straks opera mo pag mag-akit na, okay? Ja, en wij weten de... Ah! Okay? Ja, Goed zo. en wij weten de weg. Wala talaga tong mga batang to. Kadami na namang kalat. Ayan. Lagay tayo ng mga hugasin dito. Para malinis ang kusina. Wala, nagbili rin pala ng mga hugasin. Salmon. Oh, Mila, kom eens. Ano ba ito? Mila, kom eens. Pwede pa ito. We doen deze. Yung ha? Huwag na kayo mag-ano-ano dyan. Karami nyo na ang kalat. Sakta, pag yan buta siyang mo. Karit siya na naman ang beach mo dyan. Kaya na siguro natin maya-maya yung vlog. Mga ganyan muna yung mga vlog natin, guys, ha? Adjust muna kayo. Buti nga nakagawa pa ko ng vlog today. Nee, ik ga het allemaal
Kaya pinag-isipan ko kanina kung magpahinga. Pero kailangan natin ng extra income kaya malapit na po yung bakasyon. Ganyan lang po talaga kami mag-book. Nung sinabi ko magpupunta kami sa Norway. Months before yung vacation namin, doon namin binubook kasi mas makalis din ang babayaran sa namin, sa estehan ba. Kumbaga sa Airbnb or sa hotel. Kasi kung mag-book kami a month or weeks before yung vacation na, doble na yung bayaran, guys. Bedtime, everyone! So, end na po namin yung vlog. Kuya Mila. Please like and subscribe. Ito. Ik heet dat ik Rapoen zo heet. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. Please like and subscribe. Bye bye. Wil je dat nog een keer zeggen? Goed, Mila.